Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Engineer Kim, a registered mechanical engineer. Like what I've said in my last video, I'll be answering a few questions about mechanical engineering, especially in the Philippines. So, make sure lang na naka-follow at naka-subscribe kayo sa mga social media accounts ko para updated tayo sa mga latest uploads ko. Okay, so tara, simulan na natin. Okay, so question number 1. Do I need a license to work as a mechanical engineer? Pinaka-basic na sagot dyan is, if you want to work in higher position or you want to get more job opportunities or sign the technical documents, yes, definitely, you need to have a PRC license. But there are also available entry-level jobs for unlicensed graduates. Okay? So, hindi naman ibig sabihin na pag wala kang license is hindi ka na pwede mag-work as mechanical engineer. So, pwede ka naman mag-work as mechanical engineer, lalo na kung gusto mong mag-work sa abroad. So, hindi naman masyadong hinahanap yung license sa ibang bansa. So, more on sa working experience sila nagbe-base. May kanya-kanya naman tayong reason kung bakit hindi tayo agad nakakapag-take ng board exam. So, marami ka kasing i-consider na factors dyan, lalo na yung budget. Okay? So, hindi naman din kasi biro na mag-take ng board exam, marami kang kailangang i-consider. So, maybe wala pang budget ng time na yon or gusto mo lang talaga mag-work agad. Kasi yun, may kanya-kanya tayong reason. So, okay lang yon. So, it depends upon on you. But yun nga, mas suggest ko, maganda yung may license ka talaga. Okay? So, question number 2. What skills should a mechanical engineer develop to succeed in the Philippines? Okay? Usually na skills na dapat mong i-develop as a mechanical engineer, okay, unang-una na dyan is technical drawing. Okay? Yan talaga pinaka-heart ng mechanical engineering. So, kailangan maalam ka sa mga technical. Okay? And then, yung mga CAD skills, like mga CAD software, kailangan maalam ka din doon. So, hindi naman sobrang galing, but you need to have knowledge sa mga ganong software like AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks. Okay, so yun yung mga ilan sa ginagamit na software. Then, aside from that, problem-solving skills, yun. So, mahalaga yan kasi lalo na pag nasa field ka ng design, kailangan mabilis yung utak mo, magaling kang mag-isip. Okay. And then, aside from that, communication skills. Okay. So, about naman sa communication skills, eventually naman, madidevelop mo naman siya, lalo na kapag nasa field ka na. Makipag-usap ka sa mga supervisor, manager. So, the way na makipag-interact sa kanila, matututunan mo yung paano makipag-usap sa mga professional. Okay. And then, aside from that, project management. Okay, so, yon isa rin yun sa mahalaga na may skill ka about sa project management. Marami pa namang skills na matututunan ka, lalo na pag nasa field ka na. So, ilan lang yan sa mga kailangan meron ka, lalo na kapag nag-i-start ka pa lang. Okay, question number 3. What certifications or trainings can help mechanical engineers advance in their careers? Okay, so mahalaga din na uma-attend tayo sa mga trainings and seminars. Kasi may mga company din naman na nag-o-offer ng mga libreng trainings and seminars. So grab lang natin yung mga ganong opportunities. Okay? Bakit nga ba mahalaga yung mga certifications na to? Okay, so isang reason dyan is it improves your qualifications. So if gusto mo lang tumaas yung position mo, so, isa yan sa tinitingnan nila. Kung may marami ka na na-attend na seminars, may mga certificates ka na. Okay? So, malaking tulong din to. Okay? So, ano nga bang mga certificates yung kailangan na meron tayo or mga trainings and seminars na kailangan nating attenan? Okay? So, bigyan ko kayo ng ilan sa mga example. Una na nga dyan is yung CAD software. Okay? Yung nabanggit ko. Like AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor. So, marami naman mga learning center na pwede nating pasukan para mag-aral tayo ng AutoCAD. Meron namang iba, ginagawa nila is kahit na maalam na sila, marunong sila sa ganong CAD software, para lang magkaroon sila ng certificates, uma-attend pa rin sila. Kasi nga, mahalaga yung certificates. Okay? So, another certificates na kailangan meron ka is
yung project management. So, yun nga, nabanggit ko din last time. So, mahalaga din to. And then, BOSH and COSH, or yung Basic Occupational Safety and Health. And Construction, Occupational Safety and Health. So, yun ang pinaka-basic na dapat meron ka. So, sa akin naman is, based sa naging experience ko, sa previous company ko is, meron silang pa-free training ng BOSH. So, yun, grab nyo lang yun kapag kami mga binibigay sila na ganong free trainings. So, attenan nyo lang kasi nga, pandagdag din yun sa credentials mo. Okay, pampaganda nga ng resume, di ba? So, grab lang ng grab, lalo na sa mga ganyang libre, di ba? So, kasi yung iba, ginagastosan talaga eh. So, kung may mga free trainings naman yung company, grab nyo lang. Okay? So, aside from that, pwede ka ding umattend sa HVAC design. Okay, so pag gusto mo yung ganong field sa mga building, nagde-design ka ng HVAC system. So pwede ka rin umattend sa mga trainings na yon, okay? So marami pang mga trainings and seminars na pwede nating attendan. So yun lang is ilan sa mga dapat or hindi naman mandatory, yung usually lang na kinukuha ng mga mechanical engineers. Okay, last question. Can a mechanical engineer work in abroad after graduating or after taking a board exam? The answer is yes. Many Filipino mechanical engineers work in abroad after lang talaga makakuha ng board exam or makagraduate. Pero di naman sa lahat ng pagkakataon is pinapalad, di ba? So depende yan. So ano bang mga bansa yung usually na pinupuntahan nila, like sa Middle East, mga Southeast Asia na countries, di ba? So yun kasi yung mga usually na mabilis, hindi naman sobrang bilis. Marami lang opportunities kahit na fresh grads ka, ganun. Okay, pero kung gusto mo nung maganda talaga na country, like sa New Zealand, UK, Australia, so magaganda kasi yung job din doon sa mga mechanical engineer. So, pero kailangan, meron kang at least mga 3 years of experience para ma-qualify ka sa mga ganung bansa. Pero yun nga, depende naman sa company, lalo na kapag urgent, and then magaling ka naman talaga, di ba? So, kung na-meet mo yung mga qualifications nila, magaling ka sa interview, nasagot mo lahat, magaling ka sa technical, and then experiencado ka talaga sa ganong field, malaki yung chance na matanggap ka. Many Filipino engineers are in demand globally because of technical skills. Okay, so kung gusto mo na makapag-work agad sa abroad, unang-una dyan is, yun, alamin mo yung kung ano ino-offer na field or industry sa country na pupuntahan mo. Example, sa Middle East. So ano ba yung usually na industry doon? Oil and gas. Okay, so marami doon. Yun ang usually na naririnig ko eh. Construction. Okay, isa yun. Pag sa ibang lugar naman, like sa UK, usually mga food processing, manufacturing. Australia, mining industry. Yun lang, based lang sa mga nakakausap ko ng mga kakilala ko din na mga nandoon na. Okay, so, kaya pinaka-tip ko is improve nyo lang yung technical skills nyo. Mas palalimin nyo pa yung experience nyo para mas mabilis tayong ma-qualify sa mga requirements na kailangan ng mga employer. Okay? Hopefully, nasagot ko yung mga questions nyo about mechanical engineering. Okay, so naikot ko na tong buong park na pagod na ako kakalakad. Okay? Once again, I'm Engineer Kim. Thank you for watching and God bless everyone. See you on my next vlog. Bye-bye!